Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mystic Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So parehas lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yon. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop. Pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isang astrology reading for you. Meron tayong full moon in Pisces ngayong August 31, 2023 at 9:35 a.m. Philippine Standard Time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. This is a very powerful full moon dahil hindi lang to basta full moon. Isa rin tong super moon at blue moon. So super moon dahil mas malapit siya sa Earth kaya mas malaki siyang tignan. Blue moon dahil hindi madalas mangyari ang pagkakaroon ng dalawang full moons sa isang buwan na meron ngayon yung August. So nagkaroon tayo ng full moon in Aquarius noong August 2 at ngayon namang August 31 full moon in Pisces. Ang pinaka-theme ng full moon in Pisces is to release tension, to offer forgiveness, and to let go. Since ang moon will conjunct Saturn in the sign of Pisces, maaring magkaroon ng tension sa mga limitasyon na mga sitwasyon na kinabibilangan natin. So imagine yung frustration ninyo dyan. So the sun is also in Virgo, which is opposing the moon in Pisces. Kaya yung creativity, yung mga dreams, emotions natin, ginaground yan ng energy ng sun in Virgo, which is being analytical and structured. So Saturn is also giving us lessons on how to handle responsibilities at yung mga consequences ng mga actions natin in the past. Pisces is the last sign of the zodiac, kaya its energy is to release and to surrender. And then Mercury is also in retrograde in the sign of Virgo, kaya maaring may mga misunderstanding, miscommunication that will lead to endings. Kaya it's time to rethink, reassess, and i-review nyo muna yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa inyong growth. And any toxic situation will be released in this lunation. This may resonate for Cancer Sun or Moon, especially Cancer Rising. So for you, Cancer, ang full moon ay mangyayari sa inyong 9th house of expansion, growth, wisdom, travel, foreign places, education. So maaring marami kang i-consider ngayon na pag-aralan o i-explore bagong skills, kaalaman. And for some of you, meron kayong i-reconsider na decision related sa pagtatrabaho abroad. Yung iba, maaring hindi na itutuloy dahil meron kayong na-realize na merong mas magandang opportunity sa inyo locally. Yung iba naman, maaring ipupurso nyo na yung pagtatrabaho nyo abroad dahil nakita nyo na medyo mahirap na magkaroon ng magandang opportunity locally. So, pwedeng vice versa yon. So, some of you may also be learning a new skill na mag-i-improve ng iyong abilities. Syempre, kung mas marami kang skills, mas maraming opportunities na mag-open up sa'yo. Yung iba, tutulungan kayo ng isang kapatid, no? Or someone na kamag-anak ninyo, malapit sa inyo, pwede rin kaibigan, na matutunan nyo tong skill na to. And pag alam nyo na yung skill na yon, so syempre, pwede na kayong mag-try ng iba pang trabaho or career na gusto nyong i-pursue. And I'm also seeing someone na maaring merong magre-reto sa'yo na pwedeng relationship to sa abroad. But kailangan yung pag-isipan muna dahil syempre hindi naman lahat magiging in accordance or in alignment sa current situation mo ngayon. So, marami kang mga life lessons na matututunan or yung mga life lessons na natutunan mo from your experience, dala-dala mo yan moving forward. So, mas nag-mature ka na
mas nag-improve na yung pananaw mo sa buhay. Maaring yung iba sa inyo merong ile-let go na belief system na dati yung pinaniniwalaan at for some reasons ngayon na-realize nyo na hindi pala yon hindi na yun nagre-resonate sa'yo. So meron ng bagong kaalaman or bagong paniniwala na mas nagre-resonate or in alignment sa pananaw mo sa buhay. And then, meron tong positive aspect sa iyong 11th house of friendship. So, for some of you, Cancer, maaring mas dadami yung friends nyo, connections ninyo. You may be joining a group or a club na kung saan nagsishare kayo ng sarili-sarili nyong ideas. Ayan, maraming opportunities for you through friends and connections and partnerships. Maari ring you will be traveling with your partner, especially if this is your romantic partner. And I'm also seeing some opportunities in business partnership. Itong business partnership na to, pwede itong related sa kaibigan mo or romantic partner mo. So just make sure na sigurado kayo sa papasukin ninyo, yung mga responsibilities ninyo, malinaw, para maiwasan yung miscommunication because Mercury is still in retrograde. Although it's in its home sign na Virgo, may tendency pa rin yan na magkaroon ng tension, lalo na kung magpapadala kayo sa init ng ulo ninyo. So maganda dyan is malinaw yung mga responsibilities, lalo na if this is a business partnership connected sa someone na very close sa'yo. Like, pwedeng kamag-anak, karelasyon, kaibigan. Okay? And then, meron ditong frustration sa yung finances. Maaring yung iba sa mga pinagkakakitaan ninyo or sources of income ninyo, meron kayong gustong i-resolve na issue or problema. Pwedeng, meron kayong multiple streams of income, pero yung isa hindi masyadong nagpe-perform or hindi masyadong nagdadagdag ng income sa'yo. So, maaring you may feel frustrated about this. Iisipin mo kung kailangan mo na ba yung tapusin, kailangan mo na ba yung i-end, i-let go, diba? Dahil maaring isip mo na sayang lang yung oras at panahon mo doon, di naman siya masyadong kumikita, ganon. So, i-reconsider mo rin yan. And some of you, maari ring merong conflict or struggle with your home life or family life or with your parents dahil maaring may mga kukontra sa mga desisyon mo or sa mga gusto mong gawin. So, kaya nga medyo prone yan sa miscommunication. That's why, mas makabuti na maging maingat sa mga bibitawan nating salita para makaiwas na rin tayo sa misunderstanding. Okay, so let's get some cards, tarot cards for you, Cancer. You have the King of Cups, so this is your energy. You are going to be more connected to your intuition, to your feelings. Mas sensitive ka rin ngayon sa paligid mo. So, maaring ikaw na yung mag-a-adjust sa mga tao sa paligid mo. Pag napansin mo na, uy, medyo mainit ang ulo, okay, hindi na muna ako sasabay, tatahimik na lang muna ako. Ganon. You also have the Knight of Cups and the Chariot. Oh, this is your energy as well. So, for you, Cancer, gusto mo ng progress sa buhay mo. And maaring yung mga tao na pipiliin mo na magsistay sa buhay mo ay mga taong alam mo na makakatulong sa pag-unlad mo, sa pag-grow mo. At hindi mo napapansinin yung mga tao na hindi naman na supportive sa'yo or wala nang masyadong interest sa'yo, like friends or pwede ring kamag-anak na alam mong hindi na siya helpful sa growth mo. Body. Your body deserves your love. O, ayan. So, you're going to shower your body. You're going to shower love. Shower yourself some love. Ayan. So, self-love, self-care. And then, space. The quality of your life has more to do with what you remove
from your life than what you add to it. So, give yourself the gift of space. Ayan. So, ayun na nga. Meron kayong i-let go na can be friendship connections na no longer serving your highest good, your highest purpose, para to create space for new ones, no, na kung saan mas in alignment to your energies. So, that is your reading, Cancer. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Cancer. See you again.